Alibughang anak, sana maibalik muli. Dear servant of God, salamat po sa ganitong pagkakataon, at mayroon po kayong programa, sa mga gaya ko na nangangailangan ng sagot sa aking malaking katanungan. Itago niyo na lang po ako sa pangalan, Carlo, 24 years old. Lumaki po ako sa pamilya na sobrang higpit ni mama. Halos lahat ng kilos ko noon, may bawal. Lahat ng barkada ko, ayaw niya. Bawat galaw ko, may bantay at sermon. Noon, ang tingin ko sa kanya, kontrabida sa lahat ng plano ko. High school days, doon nagsimula ang unti-unti kong paglayo. Naging mainitan ang ulo ko, natuto akong magbisyo, alak, UC, barkada. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon akong lumayas. Galit ako noon, at sa isip ko, siya ang may kasalanan sa lahat ng mali sa buhay ko. Lumipas ang ilang taon, halos wala na kaming komunikasyon. Pero isang buwan lang ang nakalipas, may balitang bumago sa lahat, stage 4 na cancer si mama. Parang tinamaan ako ng kidlat. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutulala. Umuwi ako agad, at mula noon, ako ang nag-alaga sa kanya. Sa tuwing pinupunasan ko ang pawis niya, bigla akong natitigilan, kasi naaalala ko yung mga panahon na siya ang nag-aalaga sa akin, nung nilalagnat ako, nung wala kaming ulam pero siya hindi kakain para lang ako may makain. Ngayon, araw-araw na bumabalik sa isip ko ang lahat ng sakripisyo niya, yung mga bagay na hindi ko nakita noon dahil natakpan ng galit at pride. Pero ngayon, takot na takot akong mawala siya. At sa tuwing nakikita ko ang kanyang payat na katawan, naiiyak ako at nagtatanong sa Diyos. Paano po ba ako makakabawi sa kanya kahit sa kaunting panahon na natitira? Servant of God, ano kaya ang the best ko na magawa sa mama ko? May pagkakataon pa ba na makatulong ako sa kanya, o huli na para bumawi? Sana matulungan niyo po ako sa matinding kalungkutan ko at pagsisi, lubos na gumagalang, Carlo. Sagot ni Servant of God. Mahal ka ng Diyos, Carlo, at may plano pa rin ang Diyos sa kabila ng lahat na nangyari sa mama mo at sa katigasan mo noon. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus 20:12. Katulad ng alibughang anak, prodigal son, sa Biblia, kahit gaano kalayo ka na lumayo, may daan pabalik. Ang totoong pagsisisi ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Hindi pa huli ang lahat para ipakita ang pagmamahal mo kay mama. Ang oras na binibigay mo sa kanya ngayon ay mas mahalaga kaysa anumang regalo. Ang isang yakap, isang I love you, at isang dasal kasama siya ay kayang bumura ng taon ng malaking lamad. Ang pagpapatawad at pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom ng sugat na akala natin ay habang buhay na. Carlo, anak, habang may hininga pa si mama, yakapin mo ang bawat sandali. Alagaan mo siya hindi lang bilang obligasyon, kundi bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo niya. Iwasan mong mag-aksaya ng oras sa panghihinayang. Sa halip, punuin mo ang mga natitirang araw ng kwento, tawanan, at panalangin. Maglaan ka rin ng oras para humingi ng tawad, hindi lang minsan, kundi paulit-ulit sa mga kilos at salita mo. Sabihin mo sa kanya araw-araw kung gaano mo siya kamahal. At higit sa lahat, dalhin mo siya sa presensya ng Diyos sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng panalangin, at payo ko mag-request sa malapit na simbahan ng Bible study upang ang salita ng Diyos ay mahayag sa inyong tahanan. Naniniwala ako, walang impossible sa Diyos, kung sa Kanya mo ipagkatiwala ang kalagayan ng mama mo. Panalangin na maari mong sabihin, Panginoon, salamat po sa buhay ng aking ina. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit at paghihirap na naidulot ko sa Kanya. Bigyan niyo po kami ng lakas sa bawat araw. Naway magamit ko ang nalalabi naming oras para mahalin, alagaan, at parangalan siya gaya ng nais mo. Amen. Ang mga magulang, lalo na ang mga ina, ay parang ilaw sa madilim na daan. Minsan, hindi natin napapansin ang liwanag nila habang maliwanag pa ang paligid. Pero kapag dumilim na, saka natin hinahanap. Huwag na nating hintayin na mawala ang ilaw bago natin pahalagahan. Sa mga anak dyan, na ating mga tagusubaybay, ang magulang ay regalo ng Diyos sa pamilya. Loving your parents is next to loving God. Leviticus 19:3, Yes shall fear every man his mother, and his father, and keep my Sabbaths, I am the Lord your God. Pinagtabi ng Diyos ang paggalang sa magulang at pagsunod sa Kanya. Heart, salamat sa mga nagbigay ng oras. God bless. Heart.